Oh my God. Oh. Oh! 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 Oh my God! Nagpagulong-gulong at tumagilid ang tricycle na yan sa pababang bahagi ng isang kalsada sa Coronadal City. Mabilis itong nilapitan ng mga residente para saklolohan ang mga nakasakay. Ayon sa ilang saksi, 3 ang nasugatan kabilang ang isang bata. Isang nabalian ng braso matapos tumilapon. Base sa investigasyon, habang pababa sa kalsada ay hindi umano kumagat ang preno ng tricycle at nawala ng kontrol ang driver. Lumalabas na may nakapaskil na hindi pa dapat pwedeng daanan ang kalsada dahil inaayos pa ang semento nito. Nagpapagaling sa ospital ang mga nasugatan. Nasayang ang sangkaterbang isdang tamban nang itapon na lang ang mga ito sa dalampasigan sa Bulan, Sorsogon. Ayon sa Philippine Fisheries Development Authority sa Bulan, Sabado ng umaga nagsidatingan sa tabing dagat ang mga mangingisda. At sa dami ng kanilang huli ay hindi umano maibenta ang lahat. Bukod sa kakaunti lang ang bumibili ay nakatigil rin umano ang canning noon o paglalagay sa lata dahil naka-holiday pa para sa Semana Santa. Bumagsak din umano ang presyo ng isda na nasa 60 piso lang kada banyera o katumbas ng 50 kilo. Nangamatay at hindi na napakinabangan ang mga itinapong isda. Namataan ng isang buwaya sa ilalim ng isang bahay sa Panglima, Sugala sa Tawi-Tawi. Ayon sa uploader ng video, high tide noon at paniwala nila ay target ng buwayang kunin ang mga alagang manok sa nasabing bahay. Umalis din daw ito nang tila mapansing dumami na ang tao sa lugar. Paalala po ng MDRRMO, dati nang namataan ang mga buwaya sa lugar. Kaya maiging iwasan ito lalo na tuwing madilim. Dapat sumunod sa mga babala at abisuhan ng mga otoridad kung may makitang buwaya. Bawal ding saktan o patayin ang buwaya na protektado sa ilalim ng batas. Pinusuan po ng maraming netizen ang pagsaludo ng isang estudyante sa pagpupursigi ng kanyang amang nagtitinda ng mani sa isang bus terminal sa Quezon City. Ang kwento ni Youth Scooper Francisca May Ordonio, hindi nakapunta sa kanyang graduation na ang amang si Crisanto dahil kailangan daw niya magtrabaho para may maihanda sa espesyal na araw. Kaya pinuntahan na lang ni Francisca ang kanyang tatay sa bus terminal at isinabit sa kanya ang medalyang natanggap sa kanilang pagtatapos. Abot tenga ang ngiti ni Tatay Crisanto na sinabihan daw ang anak na pagbutihin pa ang pag-aaral.